Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga pinalangga namo mga kaigsunan mga higalaan nga kanunay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Ang atong tibok nga season nga pag-ubanay mga kaigsunan karon nga quarter hapit na moabot sa katapusan. Gani aniya na kita karon sa ika-11 nga topiko sa atong gitun-an mahitungod sa basahon ni Daniel mga kaigsunan. And today's topic is particularly discussing on Daniel chapter 10 mga kaigsunan. Gani ang uluhan ni ini nga atong pagkatanahon karon nga semana is from battle to victory. Kung atong binisayon mga kaigsunan gikan sa pakigsangka ngadto sa kadaugan. O karon samtang ato ning pagkatanahon atong kuyugan mga kaigsunan ng pagtuki sa atong lesson kuyog ni atong mga regular nga mga panelist dinhi gihapon sa South Philippine Union Conference. Una ni ini ang atong pinalangga nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa SPUC in the person of Pastor Gingging Remulta Asoy. Ug dinhi sa pikas mga kaigsunan nga bahin ang atoang pinalangga og mapahiyumon nga Women's Ministries Director og Shepherdess International Director sa SPUC walay lain kundi si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, samtang atong pagkatanaw ng atong lesson o atong timbayaon ang tanan nga mga nagsunod kanunay sa atong pagtuon, ato sang buksan kini pinaagis pagiguban sa Ginoo diha sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo kita mga kaigsuonan. O Diyos na mga langit nun, balaan o gamhanan, anian usab kami sa pagpangayo sa balaang espiritu nga magapasantop kanamo ug unsang mga kahulugan sa mga butang espirituhanon nga among pagatun-an karon. O Dios, panalangini ang tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan nga nagasunod nining maong programa. Makadawat kaming tanan o Dios nga mabulahan sa paglig-on sa among pagtuo. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Moadto ta diretso sa atong pagpanimbaya mga kaigsunan sa dili pa ta magsugod gyud formal sa atong pagtuki sa atong lesson. Pastor Gingging, ikaw ang unang nga mutimbaya sa atong mga viewers o mga listeners. Palihog, Pastor. Ato ang pagpangumusta mga kaigsunan, malipayong adlaw ipapahulay sa tanan nga mga kaigsunan nato diha sa Kalamansig. Special sab nga pangumusta sa atong mga kaigsunan diha sa Bakersfield sa California, USA mga kaigsunan nila ni Pastor Severino Paipa. Kauban nila ni Dr. Esparagusa o sila si Dr. Almajin Mariano Esparagusa. Mga kaigsunan, niya sila karong April dinhi sa General Santos City. Dunay dako nga wali nga paghimuon namo ni Pastor Paipa kauban sa ilang grupo diha sa Bakersfield mga kaigsunan. So amo kamong gipanghinaot nga naa kamo sa may panlawas o magkita-kita ta karong April diha sa General Santos City. Sige. Sa atong mga kaigsuonan diha sa Pindasan, Davao Oriental, niadtong Pebrero 28, 26 ka mga magtiayon ang naghimo silang renewal of marriage vows. Ako sab gigreet ang mga batan-on dito pagkadaghan sa mga batan-on kayo nga ning appeal o nakigduyog sa mga renewal of marriage vows. Greetings sab sa atong mga mental health awareness seminarians nga gihimo dito sa Northeastern Mindanao Mission. Labi na sa akong bagong kaplag nga higala si Lieutenant Colonel Saira Tuwario. Kauban sa iyang pamilya nga didto gayon nagatambong sa maong mental health awareness seminar. Amen. So daghang salamat mga kaigsunan. Atong padayonon sa pag-greet kini atong mga viewers kanunay gyud nagsunod kada semana, especially na meet namo ni atong niaging semana mga kaigsunan nga mi timbaya gyud og nagpahibalo siya nga kanunay gid siya nagtan-aw dinhi mismo sa Cagayan de Oro diha sa Camp Evangelista mga kaigsunan si Brother Gaudioso Bulay-Bulay. Sir, happy Sabbath kanimo. Kang Sister Bebs Estrada sa Toronto, Canada, Gina Samontina sa Bacolod City, Dwayne Modillas sa Kawit, Zamboanga City, si Brother si Edel Kileste sa Bermuda, Jimwell Mahadukon sa Zamboanga del Norte, Victor Makabugto sa Bulwa Seventh-day Adventist Church. Sumaingon man sab sa atong pinalangga nga mga elders sa Bulwa Seventh-day Adventist Church. Congratulations di ay sa inyong 61 years of existence ingon nga iglesia mga kaigsunan. Dito sab sa Marbel
City sa Coronadal mga kaigsunan, si Elder and Mrs. Dagauhes. Happy weekend kaninyo mga igsoon. Now let's move to our lesson discussion mga igsoon. Our topic is From Battle to Victory. Atong hangyoon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa atong memory text karon nga semana mga kaigsunan. And from here, ato na dayong tagod-taguron ang atong lesson sa tibok nga semana mga kaigsunan. Ma'am Pinky palihog. Atong makita sa Daniel 10:19 nagaingon, og siya miingon, o tao nga gihigugma pag-ayo, ayaw kahadlok. Ang pakigdait ana kanimo, paglig-on, oo paglig-on, ug diha nga siya nakasulti kanako, nalig-on ako, ug miingon, pasultiha ang akong Ginoo kay ako gilig-on mo. Amen. Daghang salamat Ma'am Pinky. Kini nga bersikulo mga kaigsunan naghatag ni glamdag kanato sa atong pagtuon karon nga lesson nga sa matag panahon nga ikaw gisamok, ikaw gisakit dili lang sa mga balatian kundi apil na sa spiritual nga pagbalda mga kaigsunan. Adunay Dios nga atong kasandigan. Usa ka Dios nga matinud-anon nga mao si Ginoong Hesus, si Miguel sa lahi niya nga ngalan nga gisgutan dinhi sa atong lesson karon nga semana mga kaigsunan. Siya ang punuan sa tanang mga manulunda, siya ang prinsipe sa panon sa kalangitan mga kaigsunan ug labaw sa tanan, siya ang atong mananaog nga Dios nga maoy muluwas kanimo ug kanako sa bisan unsa nga kalisdanan sa atong kinabuhi. Karon nga semana atong makita dinhi nga ang background sa atong lesson is exactly on the 3rd year of the reign of King Cyrus of Persia mga kaigsunan. Which means, kung atong tanawon ang pasunod sa mga imperyo sa panahon ni Daniel mga kaigsunan, it stretched from the time Daniel and his friends were being held captive from Jerusalem paingon sa Babylonia mga kaigsunan, nahumana ang termino sa unang gingharian nga mao ang Babylonia. Unya sa atong nakita sa sugilanon ni Daniel, duha ka mga hari ang nagbanos. Ug karon si Daniel aduna nay saktong pangidaron mga kaigsunan. Gani hinog na kayo ang iyang panuigon at 90 years old more or less mga kaigsunan. Ug niining panahon na sa ikaduhang imperyo nga mao ang Medo-Persia, specifically si Cyrus ang hari mga kaigsunan, and Daniel and his people and his country was being bothered again by different circumstances. Not necessarily spiritual, pero apilon na to paglantaw ang political nga mga circumstance mga kaigsunan. Sa aton hibaluan, sa milabay na to nga mga leksyon, diha nay panon sa mga binihag nga nakapauli niya sa Jerusalem mga kaigsunan. And at about this time, Jerusalem was beginning its rebuilding phase gikan sa iyang pagkagunob mga kaigsunan. Ang mga sirkumstansya samtang gitukod pag-usab ang Jerusalem mga kaigsunan, maoy nagsakit ug nagbalda ni Daniel ug sa iyang mga katawhan. Busa kining presensya sa mananaog, presensya ni Kristo ingon nga punuan sa mga manuluna mga kaigsunan, naghatag kaniya og kusog ug inspirasyon nga mopadayon ngadto sa unahan. Sa atong panahon karon, dili lang ang COVID mo nagbalda nato. Pipila na ka mga trahedya ang mihampak sa atong nasod mga kaigsunan. Una, ang linog, tibuok Mindanao, apektado pastor, adtong niaging Disyembre. Unya, from then on, ginagmay na sab nga mga linog ang gapang hitabo. Gani, daghan pa kay sa atong mga churches within Mindanao mga kaigsunan, ang wala pa kabangon. And nibuto ang bulkan nga mayon mga kaigsunan. Taal. Ang Taal. Grabe ang apekto niini sa atong nasod og sa ekonomiya, labi na gyud didto sa duol nga nahitabuan sa pagbuto sa Taal mga kaigsunan. And now, the COVID 2019 scare is on the rise mga kaigsunan. Kining mga butanga most likely come together with the spiritual distress nga gibati sa mga katawhan. Pero relevant kining atong lesson mga kaigsunan kay si Kristo ang atong mananaog maoy magpataliwala niining tanan
iyang gibuntog kining tanan nga mga kalisdanan alang kanato karon. Atong ihatag ang mga pamulong sa atong mga kauban nga mga panelist. Pastor Gingging, what do you have to say about our lesson? Mga kaigsunan, salamat Pastor Esbon o Tepingke. Exactly, 536 BC mga kaigsunan. Kung atong ipadayon ang background. 536 BC, ikatulo katuig ng paghari ni Cyrus mga kaigsunan sa Persia. Mga 50,000 kapin ka mga tao ang nakabalik na dito sa ilang homeland, sa Jerusalem. Yan ang panahon na mga kaigsunan atong insayran nga ilang pag-rebuild sa Jerusalem gi-oppose pag-ayo. Ikaw kuno nga pangulo makigsuon sa imong bation. Dili nato malimtan igsuon nga kining atong lesson karon dunay duha ka dagko nga mga themes. Ang una gitawag og an invisible war. Unsa man na ang gibut pasabot diha makigsuonan. Dili lang na unsa kapag pakigpisog makigsuonan pakig-away sa kanang inana nga nay mga oppositions nato. Dili lang na makigsuonan. It is a fight between good and evil. Matag adlaw sa imong kinabuhi makigsuonan do nagi hasol ato nang hisgutan karon kay wa ta exempted ana makigsuonan do na tay makasakitan nga atong mabanggaan kanunay sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Pero ang nakanindot kay ikaduha nga theme makigsuonan, a victorious prince. Kinsa man na siya makigsuonan? Siya ang atong gikahisgutan kanunay nga mananaog nga siguro yung mudaog ta kay siya ang magalaban kanato sa atong pagpakigbisog makigsuonan. O kini nga away wala tay rason nga kahadlukan kay ang Ginoo mismo, si Jesus mao mismo ang kauban nato sa pagpapakigbisog niini. Amen. Ma'am Pinky, what is your take on the subject? Atong masabtan mga kaigsuonan nga aning panahon sa paghari ni King Cyrus. Sa iyang ikatulo ka tuig, there was great resistance to stop the work nga ipahunong ang pag-rebuild sa Jerusalem. So kini nga senaryo murag na apektahan kayo si Daniel sa iyang katigulangon nga iyag yung gidala sa pag-ampo o puasa. Sulod pag yun sa tulo ka semana. Yan, ma-imagine nato nga sa iyang edad nga ingon ana, siguro light fasting, dili gyud totally dry fasting. Nga kanang total abstinence gyud sa dry foods, pero nating nga nasa atong mga reading diri nga nag-light meal ra siya. But there was a struggle on the part of Daniel tungod kay dili lang niya nato makita ang gitawag nga invisible enemy nga giga in disguise in the person of King Cyrus. There was the power kay matod pa sa Episo 6:12, we are not wrestling with flesh and blood but against principalities, against powers, against the rulers of darkness, and all the elements of wickedness in this world. So, nakita ni Daniel nga, ani nga senaryo, Pastor, talagsaon rapod ba nga, napursi ni Daniel ang power o ang gahom nga nagpaluyo nga nagamit ang hari. Nga, kadtong plano sa pag-rebuild sa Jerusalem, ang hari mo ay gamiton sa kaaway sa Diyos. Yeah, exactly. Pero ato ning timan-an mga kaigsunan, kay basin maglibog ta na naapoy bersikulo nga si Cyrus gigamit sa Dios. Karong si manaha mga kaigsunan, si Cyrus gigamit sa kaaway sa Dios mga igsoon. So Cyrus is not necessarily a figure nga fix ang iyang identity mga kaigsunan. Although he was really used by God aron matapos ang pagdumala sa Babylonia mga kaigsunan. Gani, ang pag-anhi ni Cyrus mga kaigsunan was prophesied by God many decades prior to his 150 arrival. years. Yeah, more than a 150 years. century. 150 years prior to his exact. arrival. Thank you ni Ana, Pastor Gingging. So, niyatong tungura gigamit siya sa Diyos, pero nining puntuha mga kaigsunan, dinhi nato makita nga tungod kay si Cyrus gigamit usab sa kaaway sa Diyos. Dinhi mga igsoon ma-highlight nato ang backdrop sa gitawag nato nga great controversy theme mga kaigsunan. Kining tanan nga mga gibugno nato mampingki in the open arena, kining mga pakigbugno nato sa mga silingan, pakigbugno nato sa tong kaugalingon, mga prinsipyo, ginagmay ra ni siya mga kaigsunan kung atong tanaw ni i-compare ni tip of the iceberg lamang ni silang mga suliran nga atong gisulbad adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. The reality is there is still
an unseen battle. Kaning giingon ni Pastor Gingging kaganina, ang great controversy team mga kaigsunan is we are participating with the battles that we only see on the surface. Pero ang labing tinuod diha mga kaigsunan, ang pakigbisog taliwala ni Ginoong Hesus, ang prinsipe si Miguel o ang iyang kaaway mga kaigsunan nga si Lucifer, ang dragon, ang serpenting karaan mga kaigsunan, kuyog sab sa iyahang mga katawhan. So, for the first time, Jesus is being presented as Michael mga kaigsunan niining atong gitan-aw karon nga pagtuon. And the following 2 chapters will highlight more of the victories that Michael the Prince has won mga kaigsunan. So tanaw na to dinhi karon si Daniel, grabe gyud ang iyang struggle. Anya ang nakanindot ani atong pagtuon karon mga igsoon, ato naman ni natuki sa milabay nga leksyon, Pastor Gingging. Oh, balik-balik. When Jerusalem was being rebuilt, si Daniel nahabilin dito sa Babylonia, sa Persia, mga kaigsunan. Ang iyang mga kaubanan, sila ni Nehemiah, si Ezra, maumatoy mga leaders sab nga mga contemporaries niya. Although they were much younger than Daniel at this time, nga niadto gyud mismo sa Jerusalem. Nakita nila ang pagsanta sa progress sa rebuilding of Jerusalem mga kaigsunan. Gani ang kini nga mga pressures nga nibabag mga kaigsunan sa atong nakatunan sa milabay nga lesson were both from outside and from within. Ug tungod niini mga kaigsunan, si Daniel ingon nga usa ka pangulo nga concern sa kaayuhan sa iyahang nasod nga natawhan was really bothered. Og sa iyahang mga pangindahay mga kaigsunan, sa iyahang spiritual preparation, that personal struggle, dili lang nga ingon nga personally involved siya in the battle between good and evil dito sa Jerusalem mga kaigsunan, kundi siya mismo nag-self-searching siya, Lord. My involvement might be remote. Pero kining ako ang pagsusi sa kong kaugalingon, Lord, na ni dako nga ka ayuhan alang sa kinatibuk-an nga away. And that same victories mga kaigsunan atong maangkon. Although dili ta participant, pero sa atong personal nga kinabuhi, mahimutang partisipante mga kaigsunan. Pastor, Ma'am Pinky. according to my supplemental reading, ang nahitabo God, si King Cyrus na siya co-regent nga iyang anak kaperte kay kadautan nga hari, si Cambyses. So kini siya gid ang murag nangusog nga mapahunong ang pag-rebuild sa Jerusalem. So, in a way, makita nato nga sa iyang pagkadautan, nahimo siyang kalamiton sa kaaway. Kay in your statement, there were times nga si King Cyrus maayo, gigamit po siya sa kuan. Pero behind ana, kining iyang anak nga dautan kaayo mo na siya nag-reinforce gyud didto kay iya mang father po si King Cyrus. Yeah. So, mga kaigsuonan, tinuod na nga usahay tungod po sa pag-influence sa mga Samaritans, di ba? Gihulhugan dito ang hari nga, mo niya. Intriga ba? Nga dili na ipadayon ng konstruksyon. So, makikisuunan, ang question diha is, giunsa man ni Daniel pag-react? Kaya nag-react, mag-git siya. Sabi ninyo, makikisuunan, mo na biya usahay sa ato nga espirituhan nga pagkinabuhi. Usay, ang atong pag-react dili mao pero giunsa man ni Daniel pag-react, nag-ampo siya sa Ginoo. Grabe ang iyang prayer makigsuunan nga nag-ingon dinhi oh. We should persist in prayer. Ang unang gihimo ni Daniel, grabe niyang ampo makigsuunan. Imagine ra ng 21 ka adlaw nga puasa. Of course nikaon po siya. Naman siya light meal diha kun imong tan-aw ang background. Pero makigsuunan ang punto mao nga gisulbad niya ang problema, ang hagit makigsuunan, pinaagi sa paghangyo gyud nga bisag kisunan kag 21 ka adlaw dili na mubo 3 weeks na siya. Imong imaginon nga nangayo si Ginoo ikaduha. Nang-ingon siya diri sa ikaduha, we should devote time to pray for others and there is something special about intercessory prayer. Nga gihangyo gyud niya makigsuunan nga iyang giingon nga Ginoo wala siya nag-self-centered sa atong balik sa atong hisgot sa lesson. Ang iyang makatawhan wala siya nagtan-aw siya ang kaugalingon. Gihangyo gid niya kayong Ginoo nga matubag unya ikatulo makigsunan. Wala siya mihunong ingon siya diri. Let us pray always
tanan makaigsuonan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi madagko man na og magagmay murag dili nato maabot ang kabug-aton sama sa giatubang ni Daniel ani nga sitwasyon mga kaigsuonan wala siya mihunong og kaluoy sa Ginoo gitagaan sa Ginoo og solusyon alang sa maong dako kay nga hagit mga kaigsuonan. Amen. So, makita na to ang persistence of prayer, mga igsoon, as the primary solution sa tanan nato nga giatubang. Karon, kung imong tanaw natong kahimtang, we are very much concerned about the virus spread, mga igsoon. Actually, nagtuo man ta nga nahumanan na diri sa Pilipinas, kaya ato pa biyaning iniro ni abot dinhi. Unya, wa kayo mulaganap diri sa ato, eventually, tungod kay na ay mga gikan sa mga infected countries nga gasulod o gawa sa Pilipinas, ni sulod na gyud hinoon diri sa ato. Unya, lalimang ka, 2 months after mga kaigsunan, karon we are really scared. Bisan kita din his Mindanao, mga igsuon, layo pa kayo ta, pero naa natay mga infected individuals din mga kaigsunan. So, our role could probably be on the terrified side, mga kaigsunan. Pero unsa ang atong ikaamot ingon nga mga membro sa iglesia? Ingon nga Ma'am Pinky? iglesia. Yeah. Primarily, church, mga kaigsunan, it Murag- is prayer. Everybody knows about this Yeah. kadang plague Virus. man eh. Plague sa kuan. Sorry, Bisaya sa plague. Hampak. Hampak. O murag ingon ana na ang interpretasyon nga ni ana ta sa kalahiang mga panahon nga ginahinay na ta og pakita sa Ginoo aning mga pestilences sumala sa iyang giingon. Nawad-an naman noon ang mga tao og pag-ampo kay nangalisag naman. Ma-imagine ako ang mga Yeah. tao nga bisig pinalitay alcohol og mga mask o kay mausab na siya nakita nga makasampung pero makapugong pero imo biyag yung hunaon kung walay Ginoo bisag unsaon pa nimo hugas imong kamot og alcohol og tubig tinuod. kung walay Ginoo diha madutlan jud ka. Yeah. So tingali kombinasyon ni mag-ampo pud ta ubanan ng puasa nga ang mga tao labi pa tong wala kaayo maapektuhe nga magpadayon sila nga mosalig sa Ginoo kay nakita exactly. nako pastor ba ang resulta ani ang yawa mo'y nagpaluyog gihapon nagsabuwag kay nga naman mabalda ang buhat sa Ginoo undangon lockdown ang mga dagkong katiguman di unsa man mahitabo postpone ang mga naandam na mga plano. So, uns kisa may nagpaluyo ana, di gamay nga virus mo ora hinungdan nga ma-lockdown. So, murag na ipasabot ani ang Ginoo ba sa ato nga we will put more our trust and dependence on God, okay. which is very abstract. Kung sa mga kigsonan, sa mga higala na to, di kay sila kasabot ana kay more on concrete man gid sila nga mao na mag-isolate ta, magduha ka semana nga Quarantine. quarantine kas o balay. mao gina siya pero bisan unsaon pa na tong quarantine kung dutlan di ka ana kay mao na nasulti sa Ginoo matuman na. Yeah. So, ako makita ang mga kaigsunan, no? Kini nga struggle could probably be one of the interpretations of the struggles that Daniel experienced in his time. So, the primary action, mga kaigsunan, nga pwede itong himuon, dili ta mo complain, dili ta magyaga-yaga, mo share ta og mga unsa-unsa pa dinha nga mga unsa ni nga mo address na hinuon nga mahimong katawanan ang problema sa virus, mga kaigsunan, but just like what Daniel did, he came to God in prayer, mga kaigsunan. Ug niabutas sa tunga-tunga nga bahin sa atong lesson. Let us take a break, mga igsoon, ayaw mo gawa kay mo balik dayon ang takna sa pagtuon alang sa dugang nato nga diskusyon. Welcome back, mga higala. Daghang kayong salamat sa inyo makanunayon nga pagpabilin dinha sa inyo mga TV o mga radio sets, mga kaigsunan. Kini bitawng kahimtang spiritual struggle, mga kaigsunan, unya dungagan pag ginato og mental anguish o kahadlok sa mga panghitabo na sa atong panahon karon. Murag gyud og mabungkag ang atong kamada nga espirituhanon, mga kaigsunan. Gani atong mga churches na anay gipadala nga mga information mahitungod sa atong format sa pagsimba sa uban nga mga lugar in Metro Manila, mga kaigsunan. Dili lang usa sila magpatlak, wa lang sila manuhay. Ang ato sa Dinis Mindanao,
wala man tayo ingon nga nagbawal, pero let us just take precautionary measures mga kaigsunan aron musanong ta sa advisory nga gihatag sa atong pangagamahanan mga kaigsunan. Even the Department of Health sa Pilipinas mga kaigsunan naghatag yung advisory na kung mahimo likayan usa ang mga dagko nga mga tigom o uban pa nga mga major activities which has affected us spiritually mga kaigsunan. So we need to resort to prayer and fasting just like how Daniel addressed his own problem kaniadto. Pastor Gingging. Mga kaigsunan, naaman mo sa inyong talagstag sa ka mga nahimutangan karon. Palihog lang, tanawan ninyo ang lesson. Timing yung kayo, kanang coronavirus. May isguta na specific sa ato lesson mga kaigsunan nga naay mga balatian di ay mo abot gyud. Naananadaan atong mabasa mga kaigsunan sa atong lesson. Nag-ingon siya diri, as we face the forces of evil, we can have faith in Jesus. Our Amen. champion. Amen. Our champion. Kung imong tiwas magbasa makigsunan, he defeats Satan in the beginning of his public ministry. Bisan pa siyang earthly ministry. Pero dapat sa lasa yung check diri makigsunan. Sometimes we look around and things look like really bad. Violence, immorality, and corruption. And diseases crop up everywhere. So klaro yun makigsunan nga sa atong panahon karon tanang klases balatian. All an enemy not made of flesh and blood brutally attacks us from all sides. But, nasa but makigsunan, no matter how difficult the battles we have to fight, Jesus fights for us and stands our prince and high priest in the heavenly sanctuary. Makigsunan ang atong pagtuo ngadto sa Dios mao ni gikinahanglan karong panahon na. Ang atong pag-ampo niya kay kun dili ganita may nampuon makigsunan sa gikaingon nilang Pastor Hesbon, yung Ate Pinky, bisan pag-unsa pa imong hapin-hapin niya makigsunan. Kung wala gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi, wala gyud pulos ng imong pag-alagad. Mo nang ingon siya diri nga, we can have faith in Jesus, our champion. Amen. Mga Amen. kaigsunan. Yeah, so muadto ta sa resulta mga kaigsunan sa pag-prioritize ni Daniel sa kinahanglan niyang paghimuon which was coming to Jesus. And as a result mga igsuon, nakakita siya og pananaon. Kini nga pananaon mga kaigsunan makalilisang ang iyahang nakita mga igsuon gani sa iyahang testimony ang iyang mga kauban nga nakakita nangalisang og nangalagyo. And this was actually his vision of Jesus Christ mga kaigsunan. So bato din his versikulo 5 Daniel 10 ingon sa dinhi akong gihat ang akong mga mata og akong nakita usa ka tawo nga gibistihan og lino kansang mga hawak gibaksan og bulawan sa upas mga kaigsunan. And nowhere else in scriptures does this description of a man in a vision mga kaigsunan mi parallel mga kaigsunan sa description ni Ginoong Hesus diha sa pinadayag. Ug aton sabtan mga kaigsunan Daniel ug ang basahon sa pinadayag mga kaigsunan are two compatible bodies in the entire book of the Bible. Mura ni sila magsuon mga kaigsunan. One does not exist without the other. The complement sila mga kaigsunan. Ang gisulti ni Daniel, gi-endorse o gi-confirm ni Revelation mga kaigsunan, and therefore, this description of a man perfectly fits his description of Jesus mga kaigsunan in the book of Revelation chapter 1, 17 to 18. Unsa ang mga characteristics na nakita ni Daniel mga kaigsunan? Ma'am Pinky, can you please elaborate ni ining kining nakita ni Daniel atong ihatag ni Pastor Gingging mga kaigsunan ang description ni ining Kung imong tan-awon makigsunan ang atong lesson, dili lamang dinhi giingon nga gibestihan sa glino, clothed in linen, unya bulawan nga bakos, ang iya pagyong naong unsa pagyud. Like lightning, his eyes like a torch. Kana tanan makigsuunan, nagpadayag na siya mahitungod kang kinsa, kang Jesus. Sama sa kang John makigsuunan, nahimo nga may hapa si Daniel. Grabe ang iyahang Naluya siya. naluya siya, na-feel niya makigsuunan nga wala siya. Pero maoto ang resulta baya sa iyang prayer. Pagkanindot makigsuunan kay uban sa makusog nga tingog with a thunderous voice, pasahon nimo ang Daniel
10:6 o Revelation 1:15. Maura na siya nga pagkaparalel sa Revelation mga kaigsunan. Atong nahidawaan nga kana siyang nakita niya nga ang iyang naong sama sa kahayag mao kana si kinsa, mao kana si Ginisus. Sa iyang vision mga kaigsunan. So pagkanindot tiya mga kaigsunan nga sa diha nga ang alagad sa Ginoo nga si Daniel mi ampo sa tiunay gayod, diha nagpakita ang Ginoo kaniya mga kaigsunan. Amen. Mausab na sa ato kinabuhi, dili maglangan ang Ginoo basta kay muduol ta niya, dili ta niya pasagdan. So diha tutulo ka mga aksyon nga gihimo sa vision bitaw niya nga. Human siya kadtong murag naluya siya nang lukapa siya. Unya diha iyang nakita sa iyang vision nga gihikap siya ang primerong paghikap sa iyang nakita diha sa panan-awon mao nga nakahimo siya sa pagtindog. Og ang ikaduha nga paghikap sa mao nga binuhat langit nun nga binuhat kaniya si Daniel nakahimo sa pagsulti. Og ang ikatulo nga mao nga gihatagan siya kusog. Kusog. Nabalik ang iyang So ang kalig-on. atong leksyon karon anyway ang title from battle to victory. So ma-imagine nato nga kini maong dako kaayo nga picture sa great controversy nga gi-substantiate or ang kinabuhi ni Daniel nahimo siyang galamiton sa Ginoo aron sa pagpadayag nato nga bisan pa kung naay mga panahon nga makaingon ta ang yawa gamahanan aninyo taa mulabaw gihapon nga si Ginoong Hesus mao ang magabadaugon kay sa katapusan sa ato biyang struggle aninyo taa bisan og makaingon ta nga wa man gitay pulos ang ana ba kung walay Ginoo wala gitay mahimo pastor. So, kining atong makanunayong pag-ampo, ang intercessory prayer sa uban o ang intercessory prayer ni Jesus nga tuwa karon sa langit, mao na roy atong puhunan nga ma-connected gyud ta sa Ginoo. Kay kung without connection to Christ, hayan nga dili pud ta kabarog aning mga pagsulay nga niya na sa atong kapanahonan. Na ako'y basahon ka dili. Nga Sige, gusto na ko basahin emphasize Pastor Ani nga kanang giingon Ate Pinky mahitungod sa pagtandog, di ba? About the touch of an angel. Yun sila, with God on our side, then we can have peace even as we face affliction. His loving touch enables us to look into the future with hope. Amen. So, kung naa na day kuno ang Ginoo sa atong side makigsuonan bisag unsa pa na ka mga kasakit nga atong yatubang, mga pag-antos makigsuonan. Naatay paglaom tungod kay ang mahigugmaong pagtandog sa Ginoo nagahimo ka nato nga makabaton kita paglaom alang sa atong kaugmaon. Pagkanindot makigsuonan no, kadto tanang giingon katong tulo nga giingon Ate Pinky ganina nga nakahimo siya sa pagpamati, nakabarog siya, nakasulti siya unya. May balik kaniya ang kusog. Naanaya ang kusog nga makatindog siya sa pagpakigbisog makigsuonan. Bisan pa ni atong naabot nila nga pagsulay nga ilang yatubang sa ilahang oposisyon nga grabe mga kaigsuonan. Kung imong paladman pag yun maayo ning pulong gihikap mga kaigsunan, there is a sense of intimacy between the touch of Jesus and me. So kung imong tanaw na mga kaigsunan, kung inana kakasuod sa Ginoo, gikan sa imuhang basically pagka-flat gyud sa mga challenges sa kinabuhi mampingki, makabakod gyud ta mga kaigsunan. Dili man ni ingon nga physical o literal nga pagkahagba nato mga kaigsunan. Na may mga panahon nga emotionally o spiritually mga kaigsunan totally down gyud ta. Pero kung imo na gani nga ma-feel ang paghikap sa presensya sa Dios sa imong kinabuhi mga kaigsunan, diha nimo makita nga nibalik og panutsuhot ang bag-ong kusog ug kalig-on mga kaigsunan nga makabarog kita. Naay mga panahon nga emotionally drained gyud ta mga kaigsunan. Physically, makaingong gyud ka nga way gana ilihok, pero when you have the assurance that the presence of Jesus through the power of the Holy Spirit, mga kaigsunan, na naa sa imo, makaingong ka nga wow, bisan ang mga makalilisang nga mga panghitabo sa unahan, dili ta mahadlok ug di ta mapiktuhan mga kaigsunan. We have that assurance gikan ni Kristo. That intimacy with Jesus will keep us alive mga kaigsunan. Kini bang atong teksto sa Daniel 10:19 nga atong opening text. Doon ay statement diha of praise nga do not fear. Kung ato nang i-apply karon sa atong kapanahonan, naa ang
kabalaka kahadlok sa mga tanang katawhan magtotoo ba siya dili naa na ang pagbati nga ingon na mahadlok ta nga dili ta maapektahan aning mga balatian. Pero ato biyang ma-imagine mga kaigsuonan na kung pananglitan dili ta exempted anak kay wa man maingon ang Ginoo nga kakamo kay Adventista mo exempted mo anak dili kita anak maghuna-huna kay matud pa ni San Pablo ang kamatayon sa usa ka tawo nga nag-alagad sa Ginoo matinuohon sa Ginoo unsa giingon pastor mo ganansya na lang. Okay. Sa to pa dili nato batunan ng sobra ka makahadlok nga pagbati nga daw nakuhaan na niyon tag pagtuo sa Ginoo nga may saad siya nga siya'y muluwas aning mga katawhan nga nag-alagad niya. Kaya naman saad naman na niya. So he has to yan ang barugan nga pinulungan. So kung kulang tag pagtuo gyud sa Ginoo, mahadlok ta. Bisan pa og karon og mahadlok gyud ta, nagpasabot man nga musibog tas pag-alagad. Yeah, Kay dakpon exactly. man tas pagduha-duha nya si Satanas, andam ang gyud si Satanas nga mosalo sa way pagtuo sa Ginoo. Okay, Pastor Gingging. Naalang ko isumpay sa istorya ni Ate Pinky Makigsunan, nag-ingon diri sa tong lesson, ganahan yung kay ko ingon siya diha. Katubang imong gihisgutan ninyo ang may tungod sa pagtat sa Ginoo. Naingon siya diri, God does not only speak to us, He wants us to open our mouths so that we can tell Him about our feelings, our needs, and our aspirations. Ayaw makigsunan paghilom ko na kay kasakit. Isulti lang yun sa Ginoo. Ginoo, sumbong lang kaniya. Isumbong lang kaniya tanan. Bahala kung sa imong gibati makigsunan kay ang Ginoo maminaw gyud nimo kay gusto po dai Ginoo nga mo unsa ka mosulti gi kaniya sa imong gibati. Di ba? Kana bitong ginikanan nato, Pastor? Kita ginikanan man ta. Naaman tay mga anak. Di naman ta istoryahan na. Bisan pa bayag wala gyud ta magpakanaa man gyud ta tungod kay unsa man. Natay mga anak. Atong gimahal ang atong mga anak makigsuonan. Bisan pag unsaon maningkamot gyud kag pangitag kwarta para lang gyud unsa man. Mahatag nimo ang imong pagbati ngadto sa imong anak nga imo gyud siyang gimahal. Unsa pa ka ang Ginoo kun mangayo ta makigsuonan bisan unsang orasa basta naa kas panginahanglan maproblema man na sa imong panlawas, problema man na sa imong pamilya sa imong pagkinabuhi diha bisag unsa imong problema balatian man na. Wala kay ang kabalakan. Ang ingon ng Ginoo, isulti lang. Si Daniel, pag sulti niya makigsunan, una bes, gipadalaan na yun siyang tabang. Pastor, sumpayan ko na, ang kasagaran man gud nato, we are expecting too much. Kana bang nagdahom ko ngayon anak, nag-alagad ko sa Ginoo. So ang Ginoo nalay magpaigo nako. In this paragraph, nagsulti ni siya nga God wants us to express Isulti lang. sa atong kasing-kasing. So kung musulti ta sa Ginoo, wala nagpasabot nga gikuhaan natong buot ang Ginoo, but God wants to bring ourselves open to Him. Dili kang Ginoo mo atong birahon paingon sa ato nga kita magbuot niya, no, di ba? So ang akong nakuha nga kuan diri nga sa atong panahon sa mga pagsulay, dili ni nato iloom-loom, ato ni isulti sa Ginoo. O ubanan nato nigpuasa kung mahimo nga dili po nang puasa nga mahagba na kita nga maunsa Hindi na ta. nakakabakod. So the point there mga kaigsunan is, kitang mga ginikanan mo appreciate gyud ako ng ato mga anak mo sugod na bitaw og express sa ilahang gibati o sa ilang pagkadismayado. Kaya ka nga, oy, mura mag something na ni nga murag na kinahanglan nga atong tagaan og pagtagad. So the same thing is true spiritually mga kaigsunan. So gipaabot yun sa Dios nga kita mahimong dependent ngadto kaniya sa tanang panahon. Gani kining atong dependence kaniya mga kaigsunan is actually very reflective of the struggles and the battle that are going on around us mga kaigsunan. Ato man nisgutan ka ganina nga ang backdrop niini mo ang Great Controversy Team na ay mga pakigsangka nga atong giaway dinhi sa dayag mga kaigsunan, pero without us realizing that, mga manulunda o mga demonyo mga kaigsunan mao'y nakigbisog diha nga dili na to makita nga nagpaluyo niini nga mga struggles mga kaigsunan. And the reality is sa panahon ni Daniel mga kaigsunan, ato naman ni natuki kaganina lakbit no, nga nabaldag yun pag-ayo si Daniel sa kahimtang politikanhon sa iyang nasod mga kaigsunan. And he interprets that to be an activity being perpetrated by the agencies of good and evil mga kaigsunan.
So karong panahon na, you can safely equate, no, pwede nimong ipanag-ing ang tanang mga panghitabo sa kalibutan, politikanhon baron, kahimtang baron sa panglawas, uron sa bakahana ekonomikanhon ba niya nga kahimtang, gasaka kanaog ang ekonomiya sa mga kanasuran sa kalibutan, pwede gyud nimo na nga ingnon nga adunay pakigbisog sa dili makita nga mga puwersa nga nagpaluyo ni ining tanan mga kaigsunan. The most important thing here is kahibalo ka kung kinsa nga panig ta nahimong kabahin mga kaigsunan. But the best news here is kung diha ka kang Kristo nakig-abin mga kaigsunan, ang katapusan mao ang daganan. Sigurado gina mga kaigsunan. Because no one else will come out victor in the last final struggles in Earth's history mga kaigsunan. Si Kristo lamang. Ug ang iyang tanang mga kaaway, bisag unsa pa na sila kakusgan, bisag unsa pa na sila kadaw mananaog, for the meantime mga kaigsunan, pildi na silang tanan. So kung ang imong pagtuo o pagsalig sa Dios mulugak na siya gamay, maingon ta nga murag medyo dinhi kumosaid aning bahina kay murag mo may daog karon. In the end mga kaigsunan, Jesus will always be the victor. Amen. Karon palang daan, didto na tamo dapit kanya. Pastor Gingging. Ang atong lesson nag-ingon mga kaigsunan, to follow Christ is not freedom from conflict. Grabe, no? Ang pagsunod di ay kuno kang Kristo mga kaigsunan, wala dili tayo ingon nga doon na tayo kagawasan nga wala tayo inaana nga mga conflict mga kaigsunan. Pero akong basahon ni Pastor, ingon siya, our weapons are not guns and bombs, but faith and the Word of God. Amen. So ang ato ding armas ani mga kaigsunan, dili lang padagko ay tag unsa atong mapalit nga armas o bomba mga kaigsunan, kundi sa atong leksyon ang gi-encourage our faith and the Word of God. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan ug ang atong pagtuo niya. Mao gini atong buhi nga taming nining away og pagpakigbisog nga atong gisgutan mga kaigsunan. Dili ni siya ingon nga paisugay. Kay lahi man ni nga battle di man makita. It is within mga kaigsunan. It's a fight between good and evil. Dili nimo kaya mga kaigsunan batukan kini sa imong kaugalingong kusog. Ang Ginoo ra gyud mo na ingon siya diri. We battle not only external forces but also the sin that lies in our hearts. Dili lang sa gawas, kundi ang sala nga naa sa atong sulod. However, in all things we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Sa tanan, Romans 8:37, ingon ang Ginoo, sa tanang butang sa atong pagpakigbisog makigsuunan, bisan sa sala usahay sa atong sulod, sa atong kasing-kasing, ang ato dauganan makigsuunan, labaw kitang mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Nang naingon sa diha nga, let us continue to fight until the day when Michael will come and destroy evil in all its manifestations. Exactly. Padayon igsoon, as long as buhi pata, kung imong tan-aw ng atong lesson, bintras buhi pata, di kita exempted ani makigsuonan nga pagpakigbisog. So timan ilang yun ang sekreto. Faith and the Word of God. Ug dili nato kaya makigsuonan kung kita lang ang Ginoo yun ang atong kauban sa pagpakigbisog nato. Yeah, for the time being mga kaigsunan, ato ning timanano nga bisan tuod og gisaad ni Kristo ang iyang personal nga presensya nga makigkuyog nato. Gani ato man siyang kanunay nga papuy-on diri sa tong kasing-kasing mga kaigsunan. He always has positive influence and spiritual invoice mga kaigsunan nga mukuyog nato sa atong mga struggles. Tanawar ko si Daniel, grabe gyud niya nga mga pakigbisog mga kaigsunan, even from the previous chapters kani mga panahon nga naa siya struggle nga nadunggan niya nga saad nga gikan sa Dios nga wa pa mahitabo. He struggled with it. Unya karong panahon na mga kaigsunan nga politically nasayod siya nga gibalda ang rebuilding of his country in Jerusalem. He struggled as well with it. Unya kining tanan mga kaigsunan nasabtan ni Daniel nga dili lang political powers are responsible behind, kundi spiritual struggle gyud ang hinungdan ni ining tanan. Ug nakita nato mga kaigsunan nga through these battles, his comfort was not only the presence of Jesus in his heart, but the unseen presence of the holy angels mga kaigsunan. Amen. Nga nakigkauban kaniya. Wala ta kahibalo karon sa mga butang nga panghitabo nga di nato makita
nagtabon ka kunuhay karon og maskara diha sa imong baba, pero wa ta masayod nga samtang duol na kayo ang virus nga ni duol sa imong ilong mga kaigsunan, gipaphana sa imong manulunda aron di lang gyud katakbuyan. So, Amen, amen. these things are unseen. So, ang atong tanawon diri mga kaigsunan, although disease is real, the transmission of virus is real mga kaigsunan, gitambagan ta nga dili ta mo kumpiyansa. Muhimo ta sa atong pagpanghunaw sa kamot, sa atong kanunay nga pag-ili sa sanina nga gikan ta sa mga public places or kanang mulikay ta o mga public places mga kaigsunan nga asang daghang kay mga tapok nga posible ang mga infected individuals gikan sa laing mga lugar na abot dinaon niya ni adto na pud hinuon ka. So kining tanan ato ning gihimo mga kaigsunan, but what's really important is the comfort of the spiritual security nga imong nakuptan mga kaigsunan gumiki kay nagsalig ta nga ang Dios mo'y atong kasangga ug sagang sa tanang panahon. Now, speaking of the battle, the spiritual battle being real mga kaigsunan, balik ta sa Epeso Kapitulo 6. Kanang giingon bitaw ang atong pakigbigno dili sa mga principalities, dili sa mga punuan sa kalibutan, dili sa mga virus nga nagkalat karon mga kaigsunan, but the main struggle is actually one that is spiritual mga kaigsunan. Sakto tong giingon ni Pastor Gingging ang atong mga hinagiban, ingon nga warrior, gipicture gyud na ni Pablo sa mga taga-Epeso mga kaigsunan nga ang tanan nato nga armor mga kaigsunan atong isuot karon. Kini mga kutamaya, kining taming, kining salakot ug uban pa kini mga laglom na mga di masabtan sa mga millennials mga kaigsunan, kining breastplate, helmet, bisan ang mga sandalyas ug sapatos mga kaigsunan, and the armor. Kining tanan on a spiritual sense are being used by God to help protect His people mga kaigsunan. So dili lang ta ingon nga on the defensive side kanunay, we need to do the offensive as well. Kay kung mo sige lang tagpanagang, sige lang taglikay mga kaigsunan niya, wa gitay gamiton nga mo upinsa sa kaaway mga kaigsunan. And that offense means our prayer and the word of God, which is the sword. Mao po tambag sa ni Pablo mga kaigsunan nga mogamit kita sa pulong sa Dios, Pastor Gingging. Karon mabuntog nato ang espirituhanon nga kaaway mga kaigsunan. There is always victory. And Michael the Prince, who is there with us in our hearts, has promised that victory has been His all the way mga kaigsunan. Ma'am Pinky. Gusto lang ko nga mo go deeper into this presentation sa great controversy gitawag banig dakong away. Kay ato kong tan-aw sa tao karon nga atong makita, wa man kita kakita ni Satanas ba? Kita ni Lucifer unsa hitsura kay gwapo man na siya. So he is always in disguise of using human beings and even circumstances through nature, anang mga tsunami, mga linog. Ang akong buti pasabot din ng mga kaigsuonan, kay pakig-away man battle, gira, of course we know, we have to understand that Jesus is a divine warrior. Kanang pulong nga divine warrior, nakaingon ko nga, basta lang, no, kay, without that idea, makiyo ko, unsaon na to pag-reconcile nga God is love. And God is a divine warrior. In the last days, He is already judging us, dili na ang atong abogado, di ba? So the battle here is not the battle of Armageddon waiting for the third world war, nga global, kundi it is in the battle of the mind. Nganong battle of the mind man? Because in the last conflict, ang mga tao, bisan ang nagatuo naa sa kalisang kay nga naman, their connection in God is something like nalugak. Oh, because of what is going on around us, because of too much fear nga anang panahon na murag makalimtan ba nga naa pa day Ginoo nga nagpaluyuan ni tanan, so mo na nga dili gid siya lungan sa kaaway. Kanang yawa mo personal gid na siya lutos nato, tagaan tag circumstansya nga makaingon ta there is no God. Mo na nga pag-abutan ang kapunto, ang yawa mo daog. So dili gid ta magpadala ana kay ang atong hunahuna nahibalo man ta ug unsa ang niya sa atong mind kung atong ipadominate si Jesus ug ang pulong sa Ginoo, that instance God will win. Amen. Pastor Gingging.
tingali panapos na ni nga kuan pastor. Yeah. Nga mga statements. Naalam ko ibasahon makigsuonan kay gusto na ko ni-emphasize sa katapusan. Ingon diri, Jesus was indeed the divine warrior who was battling the spiritual forces of evil. Later on Jesus' first battle took place on the cross, where he achieved the greatest victory over evil, not by killing but by dying. Amen. Hinduta, no? Nadaog niya kini nga pagpakigbisog makigsuonan dili sa pagpatay kundi siya nagpakamatay. On the cross, he disarmed principalities and powers and triumphed over them. Human siya nagpakamatay makigsuonan, nabanhaw siya. Nadaog niya makigsuonan ang tanan. Tanang klases kadautan. Og niingon siya dinhi, we have the sacred duty to carry on the battle alongside with the supreme commander like Jesus. We must fight this battle not by killing but by dying. Ang sekreto di ay ani nga pagpakigbisog makigsuonan atong ubanon si Krisos. Amen. Magunahon na kita nga namatay kita kauban kaniya. Meaning to say, mutugyan ta sa atong kinabuhi makigsuonan. Wala gitay laing buhaton. Bisag unsa pa nimo kadugay sa pag-alagad, bisag unsa pa kakalig-on sa imong unahuna kay daghan kag dahuman nga kurso. Ang imong unahuna makigsuonan sayop. Ang imo ra gyung buhaton mutugyan ka sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoo kay siya ra gyud ang atong taming. Magpakamatay kita uban kaniya sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Meaning to say, mo-submit kita kaniya tiunay ug tiunay gayon. Siya na'y bahala sa atong kinabuhi. Wala tay angyan kabalakan mga kaigsuonan. Sa atong timanaan mga kaigsuonan, no, sa katapusan nga note sa ato ang pagtuon sa lesson, nagsige naman tag hisgot og Michael gani in the next 2 chapters. Sa atong pagtuon karon mahisgutan ginato ning si Miguel nga prinsipe mga kaigsuonan. Para sa uban nga mga pagtulunan, kini si Miguel ilahang giisip ni ingon nga usa lamang ka manulunda mga kaigsuonan. But the way we understand it as Adventist mga kaigsuonan, kini si San Miguel nga arkanghel mga kaigsuonan is understood as the archangel, kanang arch punuan sa mga manulunda. Buti pasabot, dili siya manulunda mga kaigsuonan. Siya ang hari sa mga manulunda. And we understand him to be Jesus Christ nga gigamit mga kaigsuonan diri sa Bible as the person who will resurrect people by the voice of his command mga kaigsuonan. So ingon nga prinsipe, ingon nga second person of the Trinity mga kaigsuonan, Michael the Prince or si Miguel mga kaigsuonan ang punuan sa mga manulunda. Mo ang imo og ako nga sandiganan og saliganan mga kaigsuonan. Sa tanan nga mga pakigbisog nga atong giapilan, sandig taniya og kitang tanan magmadaugon mga kaigsuonan. Ingon nga siya mo ang prinsipe sa kadaugan. Dinhi natapos mga kaigsuonan ang ato ang pagtuon sa lesson karon nga semana. Ug ipasalamatan nato ang Dios nga nagsustener kanatong tanan pinagi siyang inspirasyon, kaalam, interest ug kadasig sa pagpahat sa atong pagtulunan matag semana. Gikan kanamo dinhi sa South Philippine Union Conference Hope Channel Studio ug sa atong mga kaubanan mga kaigsuonan. Kami manamilit kininyo magaingon, happy Sabat ug ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Amen. Ani ay halad sa musika sa dili pa kini pagatak-upan pinagis pagampo kuyog ni Pastor Gingging Asoy. Because he rose in light and triumph from the grave.
Among Dios, daghang kaayong salamat sa pribiliyo ug kalipay nga among nabatnan. Salamat Ginoo nga among nasabtan. Na sa amo dayong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, dili kami exempted sa mga pagpakigbisog. Naliwala sa maayong sa dautan. Matagyugto sa among kinabuhi Ginoo, kinahanglan kami magapili. O dili namo kaya Ginoo nga magabarog kung wala ikaw sa among kinabuhi. Amen. O sa among itugyan, among tagstag sa kakinabuhi di kanimo. Nalipay lamang kami Ginoo nga naangko na mo ang kasiguruhan tungod kay ikaw man ang mong kauban sa pagpakigbisog. Inigbalik nimo Ginoo, tagaan mo kami ganti na kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa kasiguruhan sa among kinabuhi. Salamat sa paglaom nga among nabatnan karon. Amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among magluwas.